ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, cuteness overload ang hatid ng fur baby na ito mula Antipolo City matapos magmistulang assistant ang kanyang fur parents sa surgery ng paborito nitong teddy bear. Mula sa head cap hanggang sa face mask in character si Care Bear. Ang viral video panoorin sa trending report ni Millie Borja. Fur parent mula Antipolo City sa Rizal ang nagbahagi ng video ng kanyang aso na tila tumutulong habang isinasagawa ang isang surgery sa paborito nitong plushie. Ayon sa fur mom na si Jen Sadie, ang kanyang fur baby na si Care Bear ay matigang umupo sa tabi niya habang tinatahi niya ang teddy bear. Samantala, ilang netizens naman ang nakarelate sa comment section. Mayroong inihatid ang nakalulungkot na balita na bagamat ginawa ang kaparehong operasyon, hindi na nila naisalba pa ang laruan ng alaga. Ang ilan naman, pabirong pinuna na hindi man lang tumutulong ang assistant doctor. Ang TikTok video umabot na sa higit 150,000 views at 14,000 hearts sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, madalas nang gawin ng marami sa atin ang cashless payment. Pero kung ang iba ay pumupunta pa sa counter para mascan ng QR code, ay ibahin niyo po ang paandaan ng isang kainan sa Nueva Ecija. Dahil isang rescue dog o ang kanilang G-cashier dog na ang kusang lalapit sa kung nais ninyo ang cashless payment. Ang pangalan na nakatutuwang aso na kinaaliwan ng netizens, alamin natin sa report ni Dustin Bayog. Cuteness overload ang hatid ng asong ito sa isang post ng kainan na Tikia Garden Bistro sa bayan ng San Jose, Nueva Ecija. Ang aso kasi ay ang bagong cashier ng kainan para sa mga customer na nais magbayad sa pamamagitan ng cashless transaction. Meet Popoy, their new G-cashier dog. Ayon sa post ng kainan, tawagin lamang ang pangalan ni Popoy para sa mga nais magbayad sa kanila gamit ang mobile wallet app na GCash. Paninigurado na may-ari na mabait sa tao si Popoy kahit madalas ay lagi lamang itong natutulog. Ang naturang post ay pinusuan ng netizens na umabot na sa 91,000 reactions at 30,000 shares. Hindi rin mapigilan mag-comment ang ibang netizens lalo na sa cuteness na hatid ni Popoy. Habang ang ilan ay nakyutan, napansin ng netizens sa captions ang tila favorite tip daw ni Popoy ay buto ng crispy pata. Kaya nagbigay paalala naman ang ilang netizens sa may-ari o sa maaari maging customer nito na iwasa magbigay ng buto kay Popoy dahil nakasasama ito sa kalusugan ng mga aso. At sa halip daw na buto ay suggestion naman ng ilan ay dog treats na lang ang ibigay kay Popoy. Samantalang isang rescued epileptic dog si Popoy na ayon sa kainan ay kalating taon na siya nagsasanay upang makaupo. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa halip na mahumaling sa ganda at kulturang taglay nito, mabilis na binalot ng kontrobersiya ang 2025 tourism video ng tinaguriang Ecotourism Center of the Philippines, ang Puerto Princesa. Lahing gulat kasi ng netizens na ang dapat sana ay inspiring tourism video naging romantic story na di umano'y nagpo-promote ng micro-cheating. Kung bakit ito nasabi ng netizens, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nabalot ng kontrobersiya ang 2025 Tourism Audiovisual Presentation ng Puerto Princesa, kasunod ng aligasyong promotor di umano ito ng micro-cheating.
Tampok sa kwento binatang si MJ na mag-isang dumayo sa Puerto Princesa na sa unang bahagi ng video ay tila nami-miss si Candy na suspetsya ng netizens ay kanya raw nobya. Pero sa gitna ng kanyang pagtuklas sa ganda at yaman ng Puerto Princesa, naging focus din ng kwento ang tila namumuong pagtitinginan nila ng kanyang kasamahan sa biyahe na si Jennifer. Bagay na nagpailing sa mga netizen. May isang bahagi rin sa video kung saan binaliwala ni MJ ang text sa kanya ni Candy habang nakikipagsaya ito sa kapwa niya mga biyahero. Ang video, inulan ng samot-saring kritisismo mula sa mga netizen. Mas mainam daw sana kung ibinida nila ang mga lokal na residente na silang mukha ng agritourism at cultural tourism ng lungsod. Sa panig ng isang netizen, tila naging missed opportunity raw ang naturang AVP na sa halip na ipromote ang ganda ng kalikasan ay nabahira ng problema dahil sa malabong romantic angle. Panawagan naman ng isa, i-take down na lang daw ang video dahil sinisira lang anya nito ang magandang imahe ng Puerto Princesa. Samantala, agad namang naglabas ng pahayag ang direktor nitong si Jeffrey Hidalgo. Sa kanyang post, sinadya raw niya ang vague romantic angle para maengganyo ang audience na tapusin ang promotional video. Dagdag pa nito, kung sakali raw matuloy ang sequel nito ay malalaman daw ng lahat kung sino talaga si Candy sa buhay ni MJ. Nagpasalamat naman ito sa mga nanood sa video at umaasang mag-viral pa ito lalo para makita ng mga tao ang likas na ganda ng Puerto Princesa. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, isang lapida ng hinihinalang Pilipinong sundalo noong World War I ang nahukay ng lalaki sa kanilang bakuran. Sa ibinahaging larawan sa social media, makikita ang malinaw na pagkakaukit ng pangalan, pangkat na kinabibilangan ng umano'y sundalo at ang mga katagang World War I. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Natagpuan sa bakuran ng isang netizen ang lapida ng isa umanong Pilipinong sundalo noong World War I. Sa Facebook group The Philippine Old Photos Collection, ibinahagi ang larawan ng naturang lapida na natagpuan daw ng ama ng sender sa kanilang bakuran. Makikita rito ang nakaukit na pangalan ng sundalo na si Marcelo N. Salonga, maging ang Private Colonel 3 Infantry. Nakaukit din ang mga katagang World War I at ang petsa na January 13, 1945. Nag-ugat tuloy ang naturang post sa ilang spekulasyon. Mayroong mga nagsabi na marahil namatay ang sundalo sa petsang nakalagay sa lapida at nagserbisyo ito noong unang digmaang pandaigdig mula 1914 hanggang 1918. Kung babalikan kasi sa kaparehong grupo, mayroong ibang social media account na nagbahagi naman ng birth certificate na hinihinalang pagmamayari ng war veteran na si Marcelo N. Salonga noong nakaraang taon. Sa naturang dokumento, nakasaad na nakatira si Marcelo sa San Juan Baño, Arayat, Pampanga. Magugunita noong kasagsagan ng World War I, bagamat hindi ganun kalaki ang partisipasyon ng Pilipinas sa digmaan. Nang mangyari ito, sakop pa ng Estados Unidos ang bansa at ilang mga sundalong Pilipino rin ang napabilang sa US Armed Forces. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating huling trending story, hindi na bago para sa mga fur parent ang mga kakaiba at hindi inaasang pangyayari na ang salarin walang iba kundi ang kanilang mga alaga. Madalas nakakatuwa, minsan nakakamangha. Ngunit iba ang naging takbo ng mga pangyayari para sa fur mom na ito mula sa China. Nang dahil kasi sa kanyang alagang pusa, ang dalaga nawala ng trabaho. Ano naman kaya ang ginawa ni Muning? Alamin yan sa report ni Rose Babiera. Halo-halong emosyon. Marahil ito ang kasalukuyang nararamdaman ng isang 25 anyos na dalaga mula sa Chongqing, China, matapos siyang mawalan ng trabaho nang dahil sa kanyang alagang pusa.
Sa kwento ng dalaga, nagdadalawang isip at hindi pa buo ang loob niyang isulat ang resignation letter. Ang trabahong ito kasi ang ginagamit niya para sustentuhan at itaguyod ang 9 na pusa. Kaya matagal din itong pinagninilayan pa kung itutuloy niya ang pag-alis dito. Kaya naman, simula pa noong 5 ng Enero, nang simulang isulat ito, nananatili lamang ang sulat sa kanyang email edit box. Ngunit, tila napabilis ang decision-making ng dalaga nang bigla na lang nasend ang resignation sa kanyang amo. Ang salarin, walang iba kundi ang kanyang alagang pusa. Ito ang nakuhanan sa surveillance camera kung saan kitang-kita ang pagtalo ng pusa sa kanyang desk, sabay pindot sa enter na siyang nagpadala ng liham sa kanyang boss. Nabahala ang dalaga at agad-agad ding nagpadala ng mensahe sa kanyang amo para ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit, hindi na ito naging sapat at tinanggap na nito ang kanyang resignation. Ngayon, bukod sa trabaho, hindi na rin matatanggap ng dalaga ang kanyang year-end bonus. Kasalukuyang naghahanap ng trabaho ngayon ang naturang fur mom dahil aniya, kailangan niya ng pera para mapakain ang kanyang mga pusa. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, ginagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag na rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.